Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mabilis akong bumaba sa aking sasakyan at ang sasakyan na sumusunod sa akin kanina ay tumigil din ito sa harapan ko. Napalunok ako na makita ang paglabas doon ni Roland at agad pinasadahan ng tingin ang bahay namin ni Victor. Ikaw ang sumusunod sa akin kanina. Kumusta ang baby natin? Sinubukan niyang lumapit sa akin kaya biglang may bara sa lalamunan ko. Nang gawin niya iyon sa takot na may makakita sa kanya rito. Hindi ako buntis, okay? Hindi ako buntis. Madiin kong sambit sa kanya. Tumaas ang dalawang kilay niya at pagak na natawa. Makipaghiwalay ka na sa asawa mo. At ako na ang bahala sa iyo. Walang hiya ka talaga. Kahit buntis ako, at anak mo ang dinadala ko, hindi kita papatulan. Naiintindihan mo ba ako, Roland? Mariing napakagatlabi naman ito. Okay, fine. I'll be contented to our secret interaction. Just tell me about the situation of our baby. Hindi nga ako buntis. Mariing kong sigaw sa kanya at napakuyom ng kamao. Atasha? Isang malagom na boses. Nanigas ako sa kinatatayuan ko na makita ko roon si Victor. Kunot ang noo niyang pabalik-balik ang sulyap sa akin at kay Roland. Hindi ako makahinga at bumigat ang dibdib. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi na maipaliwanag. Gayon din ang pawis na unti-unting namumuo sa aking noo. Mag-uusap tayo ulit. Paalam ni Roland at nagmamadaling bumalik sa kanyang sasakyan. Habang si Victor ay lumabas at nagtungo siya sa akin. Parang nanghina naman ang buong katawan nang maramdaman ang kamay ni Victor sa aking baywang. Sino yung lalaking yon? Seryoso niyang tanong at humarap siya sa akin. Bakit sinasabi mo sa kanya na hindi ka buntis, Atasha? Hindi ko alam na narinig niya iyon. Ni hindi ko nga alam na nandito siya sa bahay. Hanggang saan ang kanyang narinig. Of course, ang huling salita ko lang ang naabutan niya panigurado. Atasha. Muling tawag sa kanya ni Victor. Tinanggal ko ang kamay niya sa baywang ko at nagmamadaling pumasok sa bahay. Pagpasok ko pa lang sa sala ay naabutan ko roon ang mga gamit ng baby namin na pinaghirapang piliin at bilhin naming dalawa ni Victor. Doon pa lang ay bumagsak na ang puso ko. Inaayos na nito ang lahat. Nagkalat sa couch at lamesa sa buong sala. Ito ang pinagkakaabalahan niya bago ako dumating. Atasha, tinatanong kita. Rinig niya mula sa kanyang likuran. Pinunasan ko ang luha sa aking pisngi at hinarap siya. Nang makita niyang namumula ang aking mga mata dahil sa luha, napatikom siya ng labi at umigting ang panga na tiningnan ako. Do you want to tell me something? Malalim ngunit ang tono ng boses niya ay hindi ko mabasa. It was dangerous and intimidating. Atasha. Umangat ang tingin ko sa kanya at nanginginig ang labi ng subukang magsalita. Napalunok ako. I lied. I'm not pregnant. Sigaw ko sa kanya.
I just want him to live. I want him to realize at pagsisihan niya na pinakasalan niya ako. Kung gaano kalaki ang kasalanan ko sa kanya. Narinig mo ako, hindi ba? Hindi ako buntis, Victor. Nagsinungaling ako sa'yo. Mariing sigaw ko sa kanya. Tumulo ang luha ko at nakita kong sinundan niya ng tingin iyon. No, that's the lie. You're pregnant, Atasha. Kalmado siya. Hindi mo maitatago yun. You are pregnant. Tingin mo magsisinungaling sa aking harapan ang doktor na matagal ko nang kilala? Mariin siyang napabuntong hininga. Nagsinungaling ako, Victor. Sa palagay mo ba hindi ko kayang gawin yon? Kilala mo ako, Victor. I am worse and obsessing with you. Masama akong tao. Because I'll do everything to get you. And you already did, baby. Dumapo ang palad niya sa baywang ko, ngunit mabilis ko iyong tinanggal sa takot na baka madurog ang puso ko. You don't have to do anything para makuha mo ako. Sayong-sayo na ako, Atasha. Ako mismo ang lalapit sa'yo. Pero hindi ako buntis, okay? Nagsinungaling ako sa'yo, Victor. Pagpipilit ko naman sa kanya. Sabihin mo sa akin kung bakit ka nagsinungaling. Bakit mo kailang ipagsinungalingan na buntis ka? Nanghahamon niyang tanong na sa tingin ko ay hindi naman pinaniniwalaan ang sinasabi ko ngayon. Para paksalan mo ako. Para mapunta ka sa akin. Dahil mahal kita. Dahil mapagmanipula ako. Dahil kung ano ang gusto ko ay yun ang dapat mangyari. At dapat kong makuha. Hindi mo ba naiintindihan? Tinitigan niya akong maigi. Tila naghihintay pa ito ng ibang paliwanag. Kung hindi ka buntis, ganun pa rin ang mangyayari, Atasha. I will propose to you. At magpapakasal tayong dalawa. Kung hindi ka nabuntis, mas mahihirapan akong pakasalan ka dahil sa ama mo. I need better explanation than this. Seryoso niyang tinitigan ang gamit. Ang stroller, ang crib, at ang ilang pang mga laruan. Namuumuli ang luha sa aking mga mata. Umiiyak na ako sa kanyang harapan. Habang iniisip ko ang mga ginagawa niya. Sa pagbalik niya sa akin ay siya rin pagpatak ng mga luha ko. Ngunit mas naging malabo ang paningin ko sa kanya. Bumigat ang paghinga niya at lumapit siya sa akin. Tsaka pinahid ang luha ko gamit ang kanyang hinlalaki. Marahan niyang hinawakan ang aking pisngi. At hinayaang punasan ng mga daliri nito ang mga luha ko. I'll talk to your doctor. Paus niyang sambit. I'm sorry. Kung naging busy ako sa trabaho ko. Marami akong kailangang ayusin na appointment. Tila pagod at nasasaktan na wika nito. It was never issue to me. Dahil sinasadya ko ngang hindi siya makasama. Because I don't want to burden him. I'm not pregnant. Bulong ko sa kanya at napahawak sa kanyang braso. Nagsinungaling ako. I will never be good for you. Dahil isa akong sinungaling. It's alright. Nagsinungaling ka na hindi ka buntis. You're not good for me, okay? I got it, baby. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ko.
at mariin niya akong hinalikan sa noo. Pero lalaki ako. Itong lalaking ito ay mas gugustuhin na maging karapat-dapat sa'yo. It's okay. Sabihin mo sa akin kung ano ba talaga ang problema para maayos natin, okay? Marahan niya akong hinila at niyakap. Napahilig ako sa kanyang balikat at tinitigan ang mga gamit. Mariin akong pumikit at napahagulhol. How about the things na binili natin para sa baby? Bulong ko naman sa kanya. Ano ba ang problema rito? Pwede pa naman tayong gumawa, hindi ba? It's fine. Uwi ka nito. Bumagsak ang tingin niya sa akin at nagtama ang mga mata naming dalawa. Did I fail you? Are you upset? Umiiyak kong tanong kay Victor. He is not crying. Not even emotional. Napakatatag nito. Hindi katulad ng inaasahan ko. To be composed and gentle in the situation amazed me. Nasasaktan ako. Dahil nagsinungaling ka. Dahil nagkaroon ako ng ideya kung anong mangyayari sa atin. Ng mga plano. Pero Atasha, you're a good wife. Marahan na hinalikan niya ang mga labi ko. Napapikit ako ng kunti sa ginawa niya. Kahit nagsinungaling ako sa'yo. Umiiyak na tanong ko kay Victor. Alam kong walang magandang paliwanag dahil nagsinungaling ka. Pero pinatatawad kita. Pero alam mong hindi magandang behavior yun, okay? Hindi maganda yung nagsisinungaling. Naiintindihan mo ba ako, Atasha? Marahan akong tumango sa kanya. Now, stop crying. Namumula na ang ilong mo. Natatawang wika ni Victor. Pinasadahan niya ng haplos ang labi ko. Bago siya yumuko at tinilikan ako ng marahan. Nakaramdam naman ako ng antok sa ginagawa niya. Gusto ko lang munang magpahinga. At sasabihin ko na sa kanya ang lahat-lahat. Sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Kung hindi lang ako nakatulog sa kanyang balikat. Kahit mabigat ang pakiramdam ko at mainit ang aking katawan, ay sinubukan kong bumangon sa kama. Hindi mawala sa isip ko ang mga gamit sa baby namin. At hanggang nakikita ko iyon, ay wala akong ibang maramdaman kundi bigat at sakit. Sikip at kirot sa aking dibdib. Victor? Tawag ko sa kanya habang bumababa ako. Naabutan ko siya roon na umiinom ng alak. At mariin na nakatitig sa hawak nito. Nakapagpahinga ka na ba? Seryoso niyang tanong at pinasadahan ng tingin ang katawan ko. Marahan akong tumango kaya tinuro niya ang upuan sa harapan ko na malapit lamang sa kanya. Nanatiling hawak nito ang baso na may alak. Pinanood niya akong umupo at hinintay bago nagsalita. Tinawagan ko ang doktor mo. And she is lying to me. Saying that you were not pregnant and you just paid her para lang magsinungaling tungkol sa pagbubuntis mo. Hindi raw totoong buntis ka. Pero hindi ako sigurado. Kung buntis ka nga. Yes. Binayaran ko nga ang doktor para magsinungaling. Na huwag niyang sasabihin ang totoo kay Victor. Dahil sa akin manggagaling ang katotohanan. Pero hindi ako naniniwala. Kaya humingi ako ng tulong kay Francisco.
para makuha ang files at ang progreso ng pagbubuntis mo. Yung mga check-up mo at ang ultrasound. Diretso niyang nilagok ang alak. You're pregnant. Pero hindi lang natuloy. Pagkatapos nun, pinakausap sa akin ni Francisco ang doktora mo. At sinabi niya sa akin ang iyong kondisyon. Pinaliwanag niya sa akin. Ayos lang din, doktor siya. Mas mapapaliwanag niya na maayos kay Victor. Doktor din ang asawa mo. Mas maiintindihan niya. Mabigat siyang bumuntong hininga at umayos ng tayo. Hawak ang baso ay lumapit siya sa akin at hinila ang upuan. Umupo ito sa harapan ko. Tila ba may malamig na distansya at nakakatakot ang aura niya. Nais kong tanggapin ang lahat ng kasinungalingan mo. Gusto kong intindihin kung saan ba nanggagaling, kung bakit nagsinungaling ka. Marahan na tinagal nito ang ilang botones ng polo nito na tila ba nais nitong makahinga. Umigting ang panga niya at mas lumamig ang titig niya sa akin. Binagsak niya ang baso na walang laman sa lamesa at naging mariin ang titig niya. Pero ang hindi ko mapaniwalaan, Atasha. Bakit gusto mo ng DNA test? A paternal test? Kitang-kita ko ang pagtaas baba ng kanyang dibdib. Na tila sobrang bigat nun at kaduda-duda. Bakit ka humihingi nun? Mariing tanong nito. Nanghihina kong ibinaba ang dalawang kamay. Galing sa lamesa papunta sa aking mga hita. Para akong nawawalan ng dugo sa buong katawan. Hindi ko inaasahan ang kumprontasyon niya. Dahil ang plano ko ay sabihin yun sa kanya ngayon. Handa na akong sabihin sa kanya ang totoo. Pero habang nakikita ko siya ngayon, matinding takot ang pumapaloob sa buong pagkatao ko. Tinatanong kita, Atasha. Nakakatakot ang boses nito. Ginamit mo lang ba ako? Para hindi masira ang reputasyon mo? Para mapagtakpan ang kamalian mo? Ano ang rason mo? Bakit ka pumayag na pakasalan ako? Hindi ako makapagsalita sa mga tanong niya. Nanlalamig na ang buong katawan ko. Bundol-bundol ang kaba sa aking dibdib. Mariing nakatikim ang mga bibig ko. Habang mariing nakahawak naman ang mga kamay ko sa isa kong kamay. Mariing napamura naman si Victor. Hindi ko matandaan kung nasigawan na ba niya ako. Pero sa reaksyon ko ngayon, na nakaramdam ng kaba, alam kong sagad na ang galit niya sa akin. Ano ba ang kailangan kong sabihin? Ang makita ito, ay nasasaktan ako. Parang hihiwalayan na niya ako. Dahil sa hindi ako naging tapat sa kanya. Okay, fine. Maging honest tayo sa sarili natin. Habol ang kanyang paghinga at bumaling siya sa akin. Hindi ko gustong alisin ang trabaho ko. Kinasusuklaman ko ang ama mo. Kinasusuklaman ko ang magtrabaho sa kumpanya nyo. Kinasusuklaman ko ang sarili ko dahil naging sunod-sunuran ako sa ama mo. Pero lahat ng yun ginagawa ko, Atasha, para sa'yo. Mariin niya akong dinuro. At nasa boses niya ang matinding galit at ang pagkabigo sa lahat. Napayuko ako at mariin na pumikit.
Alam mo ba ang pakiramdam na magtrabaho sa taong nagpabagsak sa pamilya ko? Alam mo ba ang pakiramdam na yon? Naririnig ko sa boses nito ang sakit na nararamdaman. Ang mga emosyon na sa tingin ko ay napuno ng loob niya. Pero kaya kong tiisin yun. Dahil ang asawa ko may pangarap. At yung pangarap mo ay pangarap ko rin na maabot mo. Maring ibinukas ko ang aking mga mata at naglalandas ang mga luha ko. I'm sorry. Mariing bulong ko kay Victor. You sorry? Mariing nakatitig ito sa akin. Sinasabi mo sa akin na humihingi ka ng tawad. Pero you have the confidence to lie to me. Para ano, Atasha? Ni hindi mo nga maako yung lahat ng pagkakamali mo. Ni hindi mo masabi sa akin kung saan ba nagsimula ito. Umangat ang tingin ko sa kanya at naabutan ko siyang nakatayo roon. At ang kamay ay nasa baywang. Makikita ang matinding galit sa mga mata nito dahil sa panluloko na ginawa ko rito. Ngayon sabihin mo sa akin kung bakit humihingi ka ng DNA test. Umiling ako at hindi kayang magsalita sa kanya. Dahil ba hindi ka sigurado kung sino ang ama ng ipinagbubuntis mo? Galit na wika nito. Umiyak lang ako ng umiyak. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ayoko mang umiyak sa sariling kasalanang ginawa ko. Dahil hindi ako sigurado kung ikaw ang ama. Marahas na napamura muli si Victor. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Mariing tanong nito. Hinarap kita ng buong tapang sa pamilya ko, Atasha. At pagmumukhain mo akong tanga. Hindi pa sigurado ako, Victor. Hindi pa ako sigurado kung ikaw ba. At kung hindi ako. Bakit? Ilang lalaki ba at hindi mo matukoy? Marami rin akong kahalikang babae. At ang iba nun ay naikama ko na. Habang ba hinahalikan kita ng banayad, ay may iilang lalaki na humahalik sa katawan mo? Ano ba para sa'yo? Nabiro lamang ang pumatol sa iba't ibang klaseng lalaki? Akala ko biro lang yung sinasabi mo. Pero ginawa mo talaga. Tinitigan ko lang siya. Wala akong lakas ng loob para sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit gustong gusto ko. Humihingi ako ng tawad. Pero hindi ko kayang sabihin sa kanya ang lahat. Disgusting, Atasha. Yung lalaki ba kanina? Siya ba ang ama? Hindi ko alam. Paos kong sigaw sa kanya. Madami sila. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam. Mariing giit ko naman kay Victor. Mas nanaisin ko pang magsinungaling kaysa tumbukin niya si Roland. At kapag nalaman niyang siya nga iyon, there is possibility na kumalat ang mga larawan. At kapag nangyari yun, wala na akong mukhang ihaharap pa kay Victor. The nightmare is already happening. But the worst is, kapag pati larawan ay nakaabot na iyon kay Victor. Marahas muli na napamura si Victor. Yun lang ba ang masasabi mo?
Sigaw niya at binabalibag ang bote ng alak. Dahilan para matapon iyon, malapit sa hagdanan at mabasag. Nagkalat ang bubog sa sahig. Muli ay mariing na pabuntong hininga ito, kasabay ng pagmumura. Malutong niyang mura at habol ang paghingang umalis ng kusina. Narinig ko ang mabibigat na yabag, paakyat ng hagdanan. Sobrang bigat, kasing bigat ng pareho naming nararamdaman.